So kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, especially sa Skoda Shoal or sa Teresa Magbanwa. Ano? So ang video ito ay mula kay Summit Media Philippines. So meron itong pamagat na breaking supply ng mga matataas na baril at rockets na sa BRP Teresa Magbanwa na China Coast Guard. So, ano kayang meron sa video to, men? So, yun, bibigyan natin ito ng reaction na. So, this video is from Summit Media Philippines. So, support nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, breaking supply ng mga matataas na baril at rockets na sa BRP Teresa Magbanwa na China Coast Guard. So, kayo na lang bahalang humusga, no? So, again, Summit Media Philippines, Philippines, like, comment, share, subscribe. Start. Tila nagbabadya ang isang malaking kaguluhan sa dagat. Ulit lang ha. Start 0. Tila nagbabadya ang isang malaking kaguluhan sa dagat dahil sa mga ipinapakita ng China Coast Guard na pagpaparami ng kanilang pwersa sa dagat timog silangang Asya matapos umalis ng ilang araw upang maiwasan ang epekto ng Tropical Storm Enteng na may international name na Yagi noong nakarang linggo. Ang mga sasakyang pandagat ng China. Yan yung ginawa nilang excuse ng mga nakaraan dahil daw merong Enteng. Pwede nga. Bilang na dito ang kanilang mga militia ship ay naglayag na pabalik sa ilang mga isla na nasasakupan at kontrolado ng Pilipinas. Kabilang na dito ang panatag Oscar Borosol at ang tensyonadong Second Tomas Shoal kung saan nakaangkla ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. 7 barko ng China ang patungong panatag shoal na galing sa kanilang pinakamalapit na naval base sa ginawa nilang man-made island na Mischief Reef o mas kilala sa Panganiban Reef. 640 kilometers ang layo sa isa't isa upang palitan ang mga barkong umalis ng maaga noong nakarang linggo dahil kay Bagyong Enteng. Tatlo naman. Actually, dapat na talaga itong pagtuunan ng gobyerno, men, kasi yun nga, nagsimula na nga yung China. Pinagbantaan na nga talaga nila ng todo na paalisin yung BRP Teresa Magbanwa dyan. Ano? So, though, kahit na sabihin naman natin na sinabi na yun ng China, hindi pa rin naman talaga natin alam kung ano talaga yung gagawin nila. Ano? Kasi, syempre, ano yan iba yan sa, sa tawag dyan, yung pagbubuntot nila. Yan kasi, parang, ang magiging labas niyan, pipilitin talaga nila na umalis or paalisin talaga. Which is, sobrang pangit na nung tingnan, di ba? Unlike sa hahabulin mo pa lang or hindi mo pa dadaanin. So, yung pagpapalabas ng yung kung pagpapalabas na yung usapan dito, syempre, need na talaga niyan ng may mas puwersa pa, which is yun nga, may risk talaga siya. So, sana nga, tawag dyan, kasabay nito ay maglagay na tayo ng Amerika dyan, or yung some kind escort ba. Tapos, tingnan talaga natin kung ano talaga yung gagawin ng China. Then, tapos, di ba? Sa mga ito ang tumulak papuntang Skoda Shoal na may kasamang 16 na mga militia vessels. Ito'y nilahad mismo ni Ray Powell, Director ng Sealight, isang maritime transparency initiative ng Gordian Knot Center para sa National Security Innovation sa Stanford University. Lumabas si Enteng sa Philippine Area of Responsibility o PAR noong September 4 at tumipat sa kanlurang hilagang kanluran ayon sa Weather Bureau, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA. At ang idinagdag ng epekto nito ay patuloy nararamdaman sa kanlurang bahagi ng bansa habang pinapahusay nito ang habagat. At nito lamang araw, September 11, sinabi ng Pilipinas na sinusubaybayan nito ang pinakamataas na bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ngayong taon. West Philippine Sea, Navy lags largest Chinese ship presence for third straight week. Diba? Kita nyo yan. So, dapat na talaga natin itong aksyonan, men. Habang pinaplano ng Beijing ang pinaka-konkretibong plano nito na hilahin ang barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa sa madaling panahon at gagawin nila ito sa lahat ng paraan.
May Hmm. 203 sasakyan pandagat ng China ang nakita malapit sa siyam na outpost ng Pilipinas at iba pang pangunahing lugar sa pinagtatalo ng daluyan ng tubig sa nakalipas na 7 araw. Mas taas kaysa sa 163 na barkong nasubaybayan noong nakaraang linggo ayon sa Philippine Navy. Ang pagdagsa ay maaaring may ugnay sa naganap na tensyon sa Sabina Shoal. Sinabi na tagapagsalita ng Philippine Navy na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad sa mga mamayag nitong Martes. Ang iba pang mga lugar na may tumaas na presensya ng mga Chino ay kinabibilangan ng Pag-asa Islands at Iroquois Reef ayon sa Navy. Kayo ba guys, ano ba yung pinaka dapat talaga na gagawin ng gobyerno dyan sa BRP Teresa Magbanwa? Kasi dyan nakatutok yung mata ng China eh. Yan yung pinag-iinitan niya talaga. 'Di ba? Siyempre dahil nga nabalitaan din natin na baka magaya doon sa ano 'di ba? Or nabalitaan nila na baka magaya doon sa ano BRP Teresa BRP Sierra Madre na baka yung Teresa Magbanwa na yan ay hindi na maalis dyan ba? So, ang gagawin daw nila ay pipilitin na nila or isasapilitan na nilang paalisin dyan. So, ano ba yung some kind solution dyan? Kasi kung pagpalag, lugi tayo dun sa pagpalag eh. Or yung mag-resist. Though, pwede naman magre-resist tayo dyan. Pero syempre, I think merong or mas malaki yung damage na mangyayari dyan. Pero yun nga, I think ano din to eh. Ito talaga yung pinakasusubok talaga sa lahat. Or dito ma-challenge lalo yung China ba na sige, isang pagkakamali nyo lang talaga. Gusto nyo talagang kalabitin yung MDT ha? Parang ganun ba? Yung sa ano naman, yung sa tawag dyan, sa escort ng US. I think okay na yun eh. Ano kayang kalalabasan mo if ever talaga meron tayong ipadalang US dyan? Dahil sa balak na ito ng China, nagdagdag na rin ng mga armas at tawan ang Hala, Philippine Coast Guard na nakaangkla na barko nito sa BRP Sierra Madre at BRP naku. Teresa Magbanwa. Dagdag rin dito ang mga supply ng pagkain at sinisiguro ng pamunuan ng Sandatang Lakas ng Pilipinas na handa ang mga tawan nito sa sinabing barko ng Philippine Navy sa anumang panganib na gagawin ng China anumang oras sa ngayon. Dapat lang, 'di ba? Tayo yung nasa tama eh. Ba't tayo matatakot? For sure, iiyakan na naman to ng mga Pilipino pro-China. Nakarating ang supply nito lamang madaling araw ng Miyerkules sa pamamagitan ng airlift, dala ng 2 helikopter ng Philippine Air Force. Ayon sa ulat ng The Manila Times, wala naman daw ginawa na pangaharang ang trupa ng mga Chino na nakapalibot sa BRP Teresa Magbanwa sa 2 helikopter na nagatid ng mga supply sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nagmamando sa nasabing barko. Dagdag pa ni Trinidad, hindi basta-basta maliliit lamang ng mga armas militar ang kanilang ipinatid sa nasabing resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa, kundi may mga matataas na uri na armas pandepensa ang kanilang ipinadala. Hindi na tinukoy ni Rear Admiral Vincent Trinidad ang pagkakilanlan ng armas pero sinabi niyang meron itong kakaya na palubugin ang isang sasakyan pandagat na Wala na. Dahil baka i-publish to sa sa tawag dyan, sa buong mundo. Wala. Maiiyak na naman yung China nito, men. tangkang Kapag umatake sa barko ng Philippine Coast Guard na nakaangkla sa bisinidad ng Sabina Shoal at sa barko ng Navy na BRP Sierra Madre. Hindi na inilahad ni Trinidad kung kailan naganap ang kanilang ginawang resupply mission sa mga tawan Nako. ng Philippine Navy sa nakasadsad na barko nito sa Ayungin Shoal. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today. So, yun lang naman. So, again, mga kanoysi, ang video yan ay mula kay Summit Media Philippines. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. So, like, comment, share, subscribe. Also, before you leave on our YouTube channel, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, kita nyo naman yun, di ba? Malinaw pa sa klaro yun, men. Na, actually, wala namang problema doon. Though, sabihin na natin na iiyakan talaga ng China yan kung maghahanda tayo dyan. Kasi syempre, dyan naman sila magaling eh. Ang gusto kasi ng China is harapin natin sila nang wala tayong kalaban-laban. Kung di ba naman may di ba? May saya, di ba?
So, meron din naman talaga tayong right or karapatan na idepensa yung sarili natin, especially right now na yung China is lantaran na talaga yung pagbabanta nila na kesyo. Pipilitin daw nilang paalisin yung BRP Sierra Madre diyan, 'di ba? Alam na natin na mas lalo pang iinit yung tension diyan sa mga susunod na araw. Kaya siyempre dapat tayong maghanda. Pero at the same time, yun nga, yung plan naman ng gobyerno natin ay hindi naman talaga siya panggulo talaga. Ang sa atin lang talaga dito, kung uunahan tayo ng China, wala na, finish na. Palag-palag na talaga. Kasi siyempre, ikaw ba guys, nasa teritoryo ka, tapos bigla kang aakyatin, if ever aakyatin, di ba? Napakabastos naman nun, di ba? Mas super trespassing na yun. Aakyatin ka sa barko, tapos anong gusto ng mga Filipino pro-China? Hindi nila ipagtatanggol yung mga sarili nila, mga Coast Guard natin. 'Di ba? Mapipilitan talaga yung mga Coast Guard natin diyan. Kasi yung China, yan nagbabanta na sila. Kasi siyempre, takot na sila eh. Biruin mo guys, yung BRP Sierra Madre nga hindi na nila mapaalis diyan eh. Iniintay na lang nila na mabulok siya. Paano pa kaya yung BRP Teresa Magbanwa diyan? Good condition ba yung barkong yan? Paano kung magaya yan sa BRP Teresa Sierra Madre? Di mag-iintay na naman sila ng ilang taon, 'di ba? Yung China maghihintay na naman na makabalik yung mga Duterte sa trono. Sobrang tagal pa nun kaya siyempre yung China, wala na silang ibang choice kundi yun, mandahas na namang muli. So sana lang yung Coast Guard natin ay maghanda-handa din sila at the same time. Sana ligtas din sila. Ipagdasal din natin yung kaligtasan nila kasi sila yung lumalaban talaga eh. 'Di ba? Yung pagtindig natin dito ay more on boses tayo eh. Sila talaga yung action. 'Di ba? Ang sa atin dito, nakakatulong naman din tayo kasi yun nga parang inaaway din natin yung mga Filipino pro-China ba na medyo nakakainis lang isipin na ipapa-demilitarize ba naman yung WPS guys? Anong klaseng pag-iisip yan? Actually, hanggang ngayon talaga hindi pa ako nakapag-move on dyan sa word na i-demilitarize ang WPS eh. Like ano yun, parang sus, ay nako, kaka-stress. So, yun lang naman. So, again, kayo ano masasabi nyo doon? Comment down sa baba. And then, yeah, Summit Media Philippines, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.